Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, meron pa dito from Imelda Dura. Good evening po. Bakit ko po napapanaginipan na namatay kong asawa? Gabi-gabi po yun. Parang 5 or 6 days straight po yun. Nung 3 months po yun, pagkatapos niya malibing at natatakot po ako sa paligid ko. Brother Tata. Hello. Yes, kumusta medyo sa Bisaya pa diplomo na itong microphone dahil ang microphone may diferensya para disyando. Magwala-wala. Pero ngayon, okay ra? Okay, go. Okay, yung matagal na bang namatay yung 3 months na daw. Pagkatapos malibing ang kanyang asawa, nagpapanaginipan niya straight 5 to 6 days straight. Okay, so posible na humingi ng dasal. Mas maganda siguro advice sa kanya, Brother Jando, na gamitin yung sundin yung Gregorian Masses, yung 30 days consecutive para po sa kanyang kaluluwa. Baka hindi naman kayo sa iyang panaginip, hindi man siguro nanakot yung asawa niya. So, ibig sabihin, baka humingi yun ng dasal. Ang dasal yun ang kailangan ng kaluluwa. Mas maganda sa kanya, Brother Jando, na sundin yung Gregorian Masses 30 days consecutive para sa kaluluwa sa kanyang asawa. Okay. Ito naman, si Sita Eroy Asuncion. Pwede ba ihalo sa ulan ang holy salt kasi medyo natunaw na? Brata? Holy salt, ihalo sa ulan? O pwede ba daw ihalo sa ulan kasi medyo tunaw na? Natunaw na. Pwede naman siguro, pero pwede naman yun ilagay lang sa hanggang na mawala siya. Hindi na lang ihalo sa ulan. Kung saan ilagay, wala lang yan dahil ano ba yung sa Tagalog mahilis, Brother Jando? Ha? Mahilis na dyan ang kwan. Tunaw. Diba? Natunaw mo yun. So, pwede na, wag na lang pabayaan na lang na hanggang matunay po siya, wag na lang isagol sa ulan. Okay. Ito pa dito kay Archie Vital. Magandang gabi po. Bawal po bang ipasyal o isama ang bata sa gathering pag hindi pa nabinyagan? Salamat po sa sagot. Brother Angel. Gathering ng Basta kay gathering. Sabi niya rito, bawal po bang ipasyal o isama ang bata sa gathering pag hindi pa nabinyagan? Wala naman po ganun batas ang simbahang kapatid, pero ano ba yung inano mo, bakit hindi pa siya nabibinyagan, no? So kailangan at least actually nga sa simbahan ang nakalagay doon, ganun din daw yung pagtutuli noon 8 days, dapat at least 1 week pa lang o more than 1 week binabibinyagan na nga yung baby, no? So hindi ko alam kung bakit hindi nyo pa nabibinyagan, kapatid. Kaya tuloy nag-aalala kayo, no? So pabinyagan nyo na. Wala namang bayad yung kapatid, no? Ano lang yun, yung bibigay mo offering lang sa donation lang sa simbahan yun. So
Ano ba kasing hinihintay nyo pa? Bata na pala yan, baka malaki na, no? So, wala namang tinutuloy simbahan pag hindi nabinyagan, hindi ka makakaano. Ang magiging problema lang po doon, magkakaroon kayo ng sin of omission yan dahil alam nyo dapat binyagan, hindi nyo pinabibinyagan. So, magkakaproblema po tayo dyan. Baka kung anong mangyari sa bata, alam mo naman, yung mga bata na didisgrasya, pananagutan nyo yan sa Diyos kasi hindi nyo pinabinyagan na alam yung dapat binyagan. So napakalaking nun, dapat ikumpisal nyo rin yan na kapag alam natin ng tama ay hindi natin ginawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Sin of omission yun, no? Santiago 4:17. So pwede naman po, wala problema, pero priority nyo po yung kaligtasan ng anak nyo rin kasi sabi ni Jesus yan, unless be born again, born in the spirit, water and the spirit, binyag po yun. Hanggat hindi mabibinyagan ng tao, hindi makakarati sa langit. So pabinyagan nyo na po para hindi kayo mag-alala, kapatid. Yun ang po yung mas magandang gawin natin. Salamat po. Okay, ito naman sabi ni Sita, ulam, hindi ulan. Ulam ulam. Pwede pong ihalo sa ulam ang Holy Salt. Pwede ihalo kahit pa hindi tunaw. Pwede pong ihalo sa ulam. Akala ko ulan. Si ulan nakasende. Yung iba, hindi ko po mahabol sa mga nakapending question. Ito na lang, last na lang na tanong, no? From nobody. Ang sagot ito, ang kailangan sumagot ito sa Brother Wendell. Sabi nobody, pwede magtanong. Alam kong excommunicated ang Freemason. Tanong ko lang, ang youth versions nila gaya ng Demolay, Rainbows for Girls at Job's Daughter ay excommunicated rin ba? Brother Wendell? Brother Wendell. Brother Wendell. Wala si Brother Wendell. Ikaw, Brata, may alam ka nito, Brata? Yes, yung Demolay, mga anak yun ng mga Freemasonry. Yung mga Demolay, pero pamilya pa rin yun sa Brother Jando. Connected pa rin sa lahat ng mga Freemasonry. So, excommunicated din ba daw sila? Roger, that. Kasama yon lahat ng mga sanga ng Freemasonry. Yung, alam ko lang ha, dahil yung mga kaibigan na may kaibigan tayo na mga anak po ng Freemasonry, mga Chinese, sila automatic po silang na-demolish. So, Eastern Star na siguro yung babae, yung lalaki demolish. So, basta yun, pamilya pa rin yun ng Freemasonry, Brother Jando. Okay, Sally Ignacio, yan po ang sagot ni Batata, ha? Sabi niya kasi, good evening po, kaibigan ko po ay member ng Masonry. Tama po ba na excommunicated sila sa simbahan? Yes. Brata, tanong lang, Brata. What if ang isang excommunicated na Freemason ay nagsimba-simbahang Katoliko tumanggap ng communion? Anong mangyayari doon? Yun ang problema, Brother Jando. Kasi kahit sa mga parokya dito, yung San Lorenzo, dahil nandyan ang Chinese community o Catholic family, Chinese Catholic family at Catholic Chinese family youth. And then may mga luminister pa na nasa first degree pa sila na naging luminister. Pero dapat aksyonan yun. Pero yun ang problema, Brother Jando. Minister pa ha, membro ng Freemasonry. So isa yun sa problema na dapat maksinan sa local ordinary dito, especially yun sa ating mga kabarian kung saan yung naturang parokyan. Brother Jando. Okay, hindi ko na talaga mahabol ang mga katanungan. So, pasalamat na lang po tayo dahil alas 10:11 na. So, ating unahin si Brother Aljan. Ikaw muna, Brother Aljan, ang mag-thank you. Yes, thank you so much, Brother Jan, lalo sa pagkakataon na naman. At bago magpasalamat, isang sorry muna sa ating mga
nakasubaybay kanina sa ating live, no? Sa Mr. 721 Catholic, na putol po tayo bigla. Kasi nag-crash po talaga yung ating OBS. Ayan. And then, thank you so much once again sa sumusuporta po sa atin. Yung tinuturing ko pong ate, yun. Thank you so much po sa inyo at sa lahat po ng 721 families natin dyan. Maraming salamat po sa mga advices, no? Hindi po importante, hindi naman po talaga masyadong importante ang pera, pero malaking tulong po sa akin ang mga advice niyo po at mga, kung ano man po yung mga payo niyo. Yun naman po, Brother Janlo, at please, sa lahat ng nandyan sa Punto por Punto Live, please bisitahin niyo po sana yung aking channel, Mr. 721 Catholic po. At hindi ako po mukhang wala si Brother Junri, hindi ako po ni Brother Junri, Brother Den Suberio, ni Brother Romel Palma. Sila rin po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pag-support at naway bisitahin niyo rin po ang kanilang mga channel. At syempre, huwag niyo pong kalimutan, Mr. 721 Catholic po. Again, this is Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Back to you, Brother Jan. Okay, thank you, no? So, hindi ko talaga mahabol ang ibang katanungan sa comment section. So, dito naman tayo ngayon sa pasalamat ni Brother Tata. Ikaw naman, Brother Ta. Thank you, Brother Ta. Yes, maraming salamat. Hingi ko ng dispensa sa hindi po tayo 100% na perfect na natin dahil kanina lang, problema na naman ako dahil bigla lang nawala ang microphone pero napresto na ang diferensya pala ang microphone ko hindi yung ating settings dito. So, yun maraming salamat sa medyo dumami na ang nakasubaybay, especially po may Brother Arjan, lumipat na sa ating live dahil naputol ang kanyang live. Hinaan lang natin isa-isahin dahil na-response mo natin, na-replyan natin, yan natin ang pag-welcome ang lahat ng nakapasok sa ating live. Sana patuloy po kayo mag-subscribe at mag-suporta sa Tata Rosal, ang kasisulat sa katunan, Facebook Page. At then may natatakda po tayong debate next Sunday na naman ng ating katunggali, si Brother Muhammad Ali Timaranga, isang imam ng Islam dito sa amin dahil bisita siya kanina, may discussion po kami sa regular nga public preaching sa St. Berosamis sa public mall. So, may video? Schedule. Roger, nasa aking Facebook page, Brother John Do, sa tanungan lang yun, sa question and answer na yun. Facebook page? Ano Facebook page mo? Facebook page ng Tata Rosal, pagsisiwalat sa katotohanan. Okay. So, nandyan ang discussion namin kanina, medyo alegre kanina. Magandang discussion namin kanina patungkol sa nagpahayag siya, tapos tinanong ko, meron siya ang nagtanong sa akin, tapos namahayag siya ng 10 minutes, at ayun, ako na naman ang nagtanong. So, next Sunday, sana matuloy na babalik siya. Patunayan niya na ang Islam ay tatag ni Allah. Live ba yan, Brother? So, live yan? Live? Dialogos pa to? Live yun. Live yun sa Facebook page lang, sa ating Facebook page, sa ating magkasamahan dito sa Ozamis. Medyo halos lahat na siguro, mga 5 na siguro. Kanina, bigla lang nakapunta sa Brother Wendell sa party pressing. So, sana by time sa Wendell, makasali naman siya sa itong party pressing. Yun ang sa ating magkasamahan nga, kailangan kung pwede nasa 100% po tayo magkasama nila sa party pressing, kaya sabi nila, mas aligre pag nandun tayo, lalong-lalo na sa mga open forum. So, sana matuloy at ipagdasal po kami, lahat ng mga chapter na safety, of course, ang pamilya po sa Punto por Punto. So, maraming salamat sa pagsuporta sa lahat. Sana patuloy kayo na pagsuporta sa kasamahan natin, sa lahat namin kasamahan ng channel. Hindi na lang natin isa. So, maraming salamat, Brother John Do. God bless us all at good night sa lahat. Okay, so maganda to. Bro Janlo, sana clear ang audio. Bro Janlo, may nagpapahabol kung kung nakikiusap talagang itanong ko sa saglit lang. Ano yan? Sabi niya dito, bro, sa comment section ng Punto por, sabi niya,
Si Ate Salman. Sabi niya dito, may tanong ako, Brad. May tanong ako, Brad, may anak ako ng pinsan ko. Nag-selfie siya sa bahay, tapos sa likod niya, may mukha niya din. Pareho silang mukha. Ano po ba yun? Ipasend mo sa akin. Pagkasabi, ipasend sa akin. Sige po. Sige po. Ayan po, Ate Salman. Pakisenda po kay Brother Janlo. Bigay mo yung yung aking Facebook ko, kung saan ako pwede makontak. Kundi kaya, pasend sa'yo, tapos send mo sa akin, forward mo. Ayan. Sa YouTube live sa ngayon, Brother Janlo. Kaso yun na lang. Sige. So, huling po sa salamat na lang, Brother Wendell Talibong. Brother Wendell Talibong, tulog na si Brother Wendell, tulog na. Brother Angel pala, Brother Angel. Yes, salamat sa Diyos, no? Paalala po sa atin lahat, sa lahat naman nagte-testimony, nagtatanong, unahin po natin pasalamatan ang Diyos, no? Sina Father Darwin, Brother Wendell, kami po rito, instrumento lang. Ang Diyos po talaga ang unang pasasalamatan natin bago yung mga tao at mga sacramentals, no? Galing po sa Diyos yan. So, unang-unang pasasalamat sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, kapurian, no? So, ayan, sa mga nakikinig ngayon, no? Napakarami ng totoo po yan, no? Talagang totoo, gumagamit ng instrumento ang Diyos para ikaw ay pagalingin sa iyong karamdaman. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, don't forget to share mo po ito, no? Kasi wag natin sarilinin nga naman yung mga kaalaman na yan, no? Nagaling sa Diyos lahat, no? Kaalaman, karunungan, paano gumaling sa karamdaman, paano magkaroon ng kaalaman na karunungan din sa pagdating sa salita ng Diyos, no, yung totoong karunungan. So i-share mo po ito dahil sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, isa lang ang mapabalik mo sa kanya na makasalanan, magsisi, isa lang. Laksa-laksang anghel ang mga nagdiriwang sa langit, no? Paalala po ngayon din sa natin sa ebanghelyo, no? Ibigay kay Cesar, no? Yung pagbabayad ba ng buwis ay mahalaga? Yes. So sa lahat ng mga private individual ka man, freelancer ka man, sa mga kumikita ngayon, no? Mag-ano kayo ng ITR nyo, no? Income tax return, mag-fill up na kayo, magbayad tayo ng tax ayon kay Jesus. Magbayad ng tax sa lahat ng mga kumikita ngayon, YouTuber man o kung ano man yan. May bracket naman yan, hindi naman ganun kalaki, depende sa kita mo yan, no? So sana ibigay natin yung para sa kay Cesar o sa gobyerno, at syempre yung magbigay tayo para sa Diyos. Pag nagsisimba ka, don't forget, ihiwalay mo na yung para sa Diyos, no? Talaga napakabuti ng Diyos. At sa nga pala, no? Abangan nyo, may inihanda tayong magandang topic sa Martes. So napakaganda, no? O gaano ba kahalaga na kaligtasan natin yung sinasabi nating kumpisal. Naku, napahalaga. May mga testimony doon, may mga patotoo doon na kahit nagkumpisal siya, hindi pa rin naligtas ang kaluluwa. Abangan nyo po to sa Martes. I-share nyo po yung video natin sa Martes. May topic po tayo. Napakahalaga ng topic natin sa Martes. Sana ma-share nyo sa lahat ng mga kaibigan nyo. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabi nito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone.